Hindi lahat ng PNP, mas marami sa kanila ang matitino. Alam nila, napag-alaman ko, na alam nila na si Bangag Jr. ay isang bangag at nagdanakaw si Lisa Tanas, lahat ang mga hayop na to, inuubos ang kaba ng bayan na kay Inday Sara. Sabi ko nga sa inyo, may kumakausap na. I'm Tama. telling you, dahil alam nila na pabagsak na si Bangag. What's up mga kababayan? Just That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Madam Maharlika mga kababayan. Grabe itong revelasyon ni Madam Maharlika mga kababayan na may kumakausap na di umano na International Court dito kay VP Sara patungkol di umano sa mga korupsyon at pagpupulburon ni Liza Tambalos Bongit mga kababayan. Ako naman po na mukhang may alam na ang mga nasa labas sa tunay na nangyayari sa ating bansa mga kababayan. Napabagsak na ang bangag na administrasyon at gising na ang sambayan ng Pilipino sa mga ginagawa nilang katarantaduhan sa loob ng gobyerno. Dagdag pa rito mga kababayan na tila'y tinitimpla na lang ni VP Sara kung kailan ito ilalabas ang tinatago-tago niyang video patungkol sa mga korupsyon ng Kongreso under sa bangag na administrasyon. Napakalaking banta naman yan. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga mga kababayan, bago tayo dumako dito sa revelasyon ni Madam Maharlika, ating bigyang highlight muna itong video na ito. Laki ng tuwa ni Tambalos ha. Proud na proud sa kanyang anak sa paglaro ng polo match. Iba talaga mga sports ng mga mayayaman ano. Pero ang anak ni Senator Bato de la Rosa, ayan mga kababayan, lumulusong bilang Scout Ranger, nakikipagsapalaran para may pagtanggol ang inang bayan. Magkaibang mundo talaga ang anak ni Tambalos at ni Senator Bato de la Rosa. Kaya sino ang pipiliin nyo mga kababayan? Itong pamilya ba ni Tambalos o ang pamilya ni Senator Bato? Doon pa lang dapat magising na tayo na walang mangyayaring maganda kung si Tambalos ang magiging presidente. Na baka pasarap buhay na lang talaga sila. At yun na nga mga kababayan, sa pagbabalik talakay natin ating mapapakinggan itong mga revelasyon ni Madam Maharlika dito sa bangag na administrasyon. Na maganda na tayo mga kababayan, ibigay na natin ang ating all-out support sa darating na senatorial election na maupo ang mga Duterte nang malabanan ang korupsyong nangyayari sa ating bansa. Lalo na nga, wika ni Madam Maharlika dito sa House of Crocs. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Diyan sa politikang yan, although they still have their, yung term nila, di ba? Andyan pa yung mga hinayupak na yan. Pero nakikita ninyo, kailangan nating utasin, tapusin ang mga sindikato sa Congress at sa Senate. Dapat nga buwagin na yan. Kaya, I hope in God's perfect time, whatever man ang mangyayari in the next months, few months, days, kailangan maburayang Congress at Senate na yan. Kasi yung mga inayupak na yan, although we're campaigning for Attorney Vic, I don't know kung nag-file na ba siya ng candidacy niya, I don't know about it. Although we are campaigning kung sino man, like Marcoleta, kung sino man ang tatakbo, we have to fight against these crooks, this bangag. Pero pag dumating yung point na yon at nagkaroon ng transition, mga kababayan, kasi pag nailabas na at ilalabas na ni Inday ang video, at yun ay makakapagbagsak sa lahat ng mga babagsak, then maybe we can have that Congress removed. Sobra na. Ang mga kahayupan, wala po silang pakundangan. Widespread corruption, walang habas, rampat, walang hiya ang mga hinayupak. Halos lahat sila na pinaflaunt ang kanilang mga nakaw sa kaba ng bayan.
Yan ang dapat ninyong isa-isip. Correct. Di ba? Hanggang ngayon, di nyo ba nakikita, 2 years mahigit na si Bangag, ang pinagkakabala nila, ayuda, 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 na hindi naman na ibibigay lahat sa inyo. Dahil baka 10% lang ang ayuda, 90% napunta na sa kanilang mga offshore account. At wala po silang magandang pakikipag-usap sa taong bayan na ito gagawin, ito ganyan, kasi lahat puro kasinungalingan. Yun na lang yung pinaka epic na 5,500 flood control. Ni kalahating flood control wala pala. Hindi pa ba kayo gising? Naibulsa. Yung alitagtag na sinuportahan ni Bangag, nasaan na yung driver na yun? Pinaghatian na ng mga buwayang kongreso ang flood controls. Hay nako. Tama ka doon, Madam Maharlika. Hinihintay na lang namin tong hudyat ni VP Sara na mapalabas ang tinatagong-tagong video. Kaya ngayon mga kababayan, tignan nyo, nananahimik ang mga kongreso sa pagbangga kay VP Sara dahil natakot na sila mga kababayan. Yun, hindi man lang inimbestigahan ng mga putang ina dyan sa Congress, lower and upper. Wala. Hindi man lang inimbestigahan si Lisa Tanas na siya ay nangidnap ng 2 bata mula sa Turkey. Siya ang nag-facilitate. Si Bangag ang nag-isakatuparan gamit ang power ng bayan. Ni isa sa mga buwaka ng Genemes na kongresista, senador, walang nag-imbestiga sa involvement ni Lisa sa pangkikidnap ng mga bata, involvement ni Teddy Boy Locsin, involvement ng DOJ, involvement ng ISAP ng lahat. Walang pag-imbestiga sa 5,500 flood control na 1.4 billion a day. Pero ang puro kay Inday Sara na 125 million pesos na confidential fund in 2022 na hindi nila kayang patunayan na ito ay binulsa or ginamit sa kung saan. Pero pilit na isinasaksak sa mga young guns, sa mga lubang mga mukhang rapist, sa mga buwaka ng inang padila-dila, ang mga jutang Genemes. Diba? Sinisik, liglig ang kanilang mga pondo nitong mga hinayupak na tambaluslos. Diba? At saldi ko dahil sila ang may hawak ng pondo. Diba? Sabi na rin ni Inday Sara. Pero ano ginagawa nila? Inday. Well, the more na dititiran nila si Sara, the more na ilalabas na yan ni Inday Sara in due time yung video na yan. Nakabukas. Hindi natin alam. So nakikita ninyo? So we need you, mga darling, mga palangga. Ulit-ulitin ko, speak up day. Speak up day. Be ready. Okay? Once na dumating ang tamang panahon. Saka huwag tayong magpakampante mga kababayan, yung senatorial election na yan sa taong 2025. Napaka-critical niyan na kung maupo ang mga tao ni Tambalos, panigurado sila na talagang maghahari sa taong 2028. Pero kung maupo ang mga Duterte at ang slate nito, malaki ang tsansa na may magandang bukas na mangyayari sa atin. Nalabanan ang mga korupsyon ng mga buwayang kongreso. Kaya kailangan na talaga mga kababayan na maging matalino tayo sa pagboto. At wag nang pabubudol pa. Sabi ko nga sa inyo, the only power you have is your voice. We need non-violent speak up day. Dahil ang mga bangag ay violente. Ang mga bangag ay kayang gumurgor katulad ng ginawa sa KOJC. Pero lagi niyong isaisip na hindi lahat ng mga pulis, hindi lahat ng PNP, mas marami sa kanila ang matitino. Alam nila, napag-alaman ko, na alam nila na si Bangag Jr. ay isang bangag at nagdanakaw si Lisa Tanas. Lahat ang mga hayop na to, inuubos ang kaba ng bayan. But they are just waiting for you. Kayong mga magsa-speak up day. Inaantay kayo, OFW, kapag may mga speak up day, you have to support. Financially, water, whatsoever. Diba? Thank you dun sa mga nag-support ng mga nakaraan sa liwasan. Kung may mga grupo man, I think yung grupo nila Maui dyan, sa EDSA, I will support you guys. Tuloy-tuloy nyo lang yan. Ano man ang schedule, we will support you. JM Morales, lahat kayo dyan, lahat na nakipaglaban, whoever you are,
Basta meron kayong tunay na paninindigan para sa taong bayan, wakasan natin ang mga bangag na ito. Dahil, actually, naaalarma sila eh. Kaya nga, ang ginagawa nila ngayon, naghahanap sila ng mga tao na pwede nilang bayaran at magsabi ng mabulaklak kay bangag. Hindi na mabubura. Sa authenticated video at authenticated, authenticated dito sa Jamaica, ayan, yung pagiging bangag ni bangag. Alam niyo mga yan, kaya sila nag-hire ng mga trolls, nag-hire sila ng mga gumagawa nito, mga fake page na to, kasi hindi nila kaya i-sustain yung mga ginagawa nilang hindi nila kaya i-sustain yung mga binabayaran nila ngayong mga pangit. Yung mga makukyoho. Kaya, kaya hindi na nasusustain dahil wala namang credibility. Hindi nagpapaniwala yung mga tao, yung mga bukbukin, mga may luga, may mga angit. Diba? My God! Yung mga supporter niyo, ang papangit talaga. Diyos ko po, mana-mana kay Lisa Tanas. Mind you, mga kababayan, international support na kay Inday Sara. Sabi ko nga sa inyo, may kumakausap na. Tama. I'm telling you, dahil alam nila na pabagsak na si Bangag. Malapit na. Tingnan nyo naman sa latest survey. Naku po, ano kayang niluluto, no? Sino kaya itong winiwika ni Madam Maharlika na kinakausap na si VP Sara dahil pabagsak na nga itong bangag na administrasyon? Sa tingin nyo mga kababayan, tuloy ba ang people's power kapag talaga naging mainit na ang usapin? Kabang-abang naman yan. Diba? Mataas pa rin si Inday Sara. Tingnan mo si Tambalos no, sa tatakbo sa 2028. Baka hindi naabutin yan eh. Baka kalamunin na siya ng taba niya. Bigla na, magano-gano na lang ang putang ina. Diba? So yun, mga kababayan. Yun yung magiging mangyayari. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Okay? Na hindi man nagtagumpay yung birthday ko, September 21, papasaan ba, di ba? Sabi ni Techi, ano daw, Kadiri, sabi, Kadiri, ganyan-ganyan, matitigok na yan, barkadahan forever. Di ba nakakaloka? Sabi ng putang ina. Ano yung word na yon? Galing sa mga, galing sa mga bangag? Ay, nako. Yeah. Wika nga ng taong bayan parang abnoy di umano. Pumasta si Tambalos Okay, sabi ni George Sapino, how are you mga palangga? Basta ito lang ang masasabi ko sa inyo mga kababayan. Maharlika, okay? Si Maharlika ay ipinanganak na may tabak may tabak sa talgiliran, okay? Dito sa channel na ito, hindi tayo nakikipag-away sa kahit kaninong vlogger. That's my goal. Ever since, mga nagko-comment, wala po akong aawayin the vlogger kasi they are not my focus. Hindi yan ang focus natin. Wala yan mga yan. Okay? Ang focus natin, ang mga bangag. Do you know that yan yung strategy na ginamit ni Lisa Tanas sa akin? I-distract ako, magpalabas ng mga fake news against me, gamit ang pondo ng bayan, ang dami ko nang in-expose dyan. Hindi nila tayo napatibag. You know, right now, we're like, across social media, 8,000 live viewers. So gusto nila akong sirain, ma-distract. I'm not gonna do that. So dito sa mga nanonood, set aside yung mga nonsense. Maharlika will not waste her time. Ang pupokus natin dito kung paano natin mapapagurgor, okay, sa power ng Diyos ang mga bangag. Paano mapapagurgor ang mga bangag sa pagnanakaw nila, paghuhubas nila, pagwawaldas nila ng pera, si Mr. Rice na sangkot sa mga smuggling. Okay? Si Mr. Rice na sangkot sa bribery. Si Tambalos, lahat sila. Diyan nyo ibuhos ang focus ninyo. Huwag nyong pansinin ang mga bukbukin, ang mga uhugin, mga may luga. Huwag yung pansinin yan. Focus. Ito tayo. Kasi pag napadistract ka dyan, ganyan-ganyan. So, we have to focus to Lisa Tanas, kidnapper, bangag, Tambalos, lahat ng mga yawa. Dyan kayo mag-focus.